Siya na lang daw ang bahala. Siya, nakaano ko yun. Siya na lang daw kasi hinihingan niya ako sa kasi Ate Ining. Eh di sumagot ako, bakit? Ikaw naman nagplano niya na. Sabi ko, pera yung ibibigay ko kay nanay. Ba't ako mag-aambag sa'yo sa pagkain? Sabi ko Sabi ko gano'n. ganun, ani, huwag kang maganda, bigyan mo na lang ng pera sa akin. Sabi ko, hindi, mag-aano talaga ako. Baka pumunta sa Ate Ining, pag-usapan niyo ba? Wala. Sinabi na yun na ni Ate Ining na hindi talaga siya pupunta. Kaya nga sabi ni Ate Ining, ba't siya sisingin? Kasi sinisingin niya kami ni Ate Ining. Sa may yung 3,000 daw yung nagastos niya. Doon sa may pagkain nyo na hinanda. Tapos sumagot ka sa ako, sabi ko, ba't ako magbabayad? Wala naman ako doon sa delivery. Tsaka sinabi ko na pera na yung ibibigay ko sa kanya. Ay nanay, sabi ko ba kay Ani. Sabi niya, paano yun? Walang hindi ka mag-aambag sa akin. Sabi ko, wala naman ako sinabi sa'yo na mag-aambag ako sa'yo. Sabi sa kanya. Sabi ni Ate Ining, siya nagplano ng gano'n kasi siya yung maniningil sa akin. Sabi niya gano'n. Kinard niya kasi ata na naman. Oo. Tapos yung sa cake ata, yun yung binigay ni Andre sa kanya na pera. Sabi niya kasi, mag-ambag daw ako kahit magkano. Sabi ko, hindi naman ako pumunta. Hindi na lang maliit lang na ilaw yung order. Kung malaki, hindi pala sila pupunta. Magulo siya na dahil nung una pa lang sinabi ko na yun na hindi ako pupunta. Kasi nga, si Jess, nakalib talaga yung birthday ng anak ni Carla, 21. 20, may pasok talaga siya. So, ay sabi niya, hindi wag na kayo pumunta sa pagpalitin na lang yung, kung daw pumunta si Jess sa birthday ng anak ni Carla, tapos dyan na lang daw kami pumunta. Eh, hindi pwedeng ganun. Magugulo yung schedule nila. Hindi pwedeng papalit-palit. Kasi di ba, kasunod yun ng birthday ng anak ni Carla eh. 21. Tapos ganun pala. Hindi mo iba. Yung birthday yung kinuha niya, dalawa ako. Ate Sel, nag-grab ba kayo? Wait nga, sagutin ko nga muna na si Carla. Sige lang, hindi ka pa. Sige.